Isinampa ng DOJ ngayong hapon. Ulitin ko, itong serious illegal detention case ay walang piyansa. Sa pagtapid sa reklamo ni Don sinabi ng DOJ na malinaw na si Navarro ay na-deprive ng kanyang liberty o ng kanyang karapatan bilang malayang mamamayan nang siya ay dinetene ng labag sa kanyang kalooban sa Portswood Heights condominium noong January 22. Sinabi rin ng DOJ na isa pang elemento ay may naganap na pananakit laban sa kanya o serious physical injuries at may pagbabanta pa na patayin siya o pagbabanta sa kanyang buhay. Pangatlong elemento na sinabi ng DOJ kung bakit sinatigan si Navarro ay dahil dinetene siya ng grupo nila Lee at Cornejo para sa dahilan ng pag-extort ng pera o ransom mula sa kanya. Matatanda ang unang hiningi nila ang 2 milyon mula kay Navarro. Sa naman sa alcohol rate na hinain ni Cornejo laban kay Navarro, sinabi ng DOJ na malayo ang mga argumento na sinabi ni Cornejo kung ikukumpara sa mga ebidensya. Sabi ng DOJ, highly improbable o imposible yung crime of rape na isinampa ni Cornejo laban kay Navarro dahil niwan naman lang siyang pinsala sa kanyang katawan, niwalang nakarinig sa kanya at base mismo sa kanyang mga salaysay ay malabo na nagawa nga yung offense o crime of rape laban kay Navarro at sinabi nila na ang dahilan lamang nito ay para nga yung grupo nila ay makakuha ng salapi laban kay Navarro. Samantala, dinismiss naman ng DOJ yung obstruction of justice na kaso naman na hinain ng PNP laban sa mga security guards ng Portswood Heights condominium. Ito ay inaprubahan ng DOJ panel ng Deputy State Prosecutor Peter Villanueva at ni Prosecutor General Claro Arellano. Yan ang pinakauling balita at breaking news mula sa DOJ. Maraming salamat, Tina Angelina. Malaking mga sa iyo sa para sa iyo ang